Right. This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorothy. Hope you like it. Pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo hindi ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa patuloy na habag, pagpapatawad at pag-ibig na ibinibigay mo sa sangkatauhan. Maraming salamat sa araw-araw na paghahain mo ng iyong mga salita online. Tunay nga, Panginoon, na ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat araw ay makarinig kami ng banal na mensahe mula sa iyong mabuting balita. Ngunit bago kami magpatuloy, hayaan mo kaming lumapit sa iyo na may kababaang loob. Magpalinis, humingi ng kapatawaran sa aming mga karumihan.
Ama, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ako po'y lumalapit na may kababaang loob at humihingi ng paglilinis sa aking mga karunihan, mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Ilisin mo ba ang aking puso, ang aking isip, aking espiritu, upang sa ganun magamit mo lamang akong instrumento, pagdaluyan ng banal na mensahe. Muli ang karunungan at kababaan ng loob, ang hiningi ko po sa iyo, ang kapuspusan ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Wala po akong magagawa kung hindi dahil sa iyo. Ikaw po ang gusto kong mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Mabigyan ng parangal at papuri at pagpasalamat. Kaya din po ang aking panalangin sa mga makakarinig ng Saturday Gospel. Panginoon, nawa ang mga kapaguran namin sa buong maghapon, napapawiin mo, Panginoon, mapalitan ng espiritual na kalakasan. Ang iyong mga salita ay maging kagalingan sa aming mga kahinaan sa kasalanan. Ang iyong mga salita ay maging aming kayamanan. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos sa mga darating na minuto. Puspusin mo ang bawat isa. Nawa kalimutan mo na namin ang mga pinagdadaanan naming pagsubok sa buhay. At i-focus namin ang aming isip, ang aming puso, ang aming espiritu sa iyo. Ikaw, O Diyos, sa Espiritu. Ikaw, ang Espiritu, o ang Espiritu na sa amin ay mag-connect sa iyo, O Lord. Bigyan mo kami ng karunungan, maunawaan ang iyong mensahe. Bigyan mo kami ng karunungan, nais sa buhay. Friday, ang Saturday Gospel, my Lord. Maraming kong salamat. Ikaw mabigyan parangal. Ikaw may taas. Anong kabutihan. Not our will, but your will be done. Manalig kami, Panginoon, sa mabuting balita na ikaw, Ama sa Kristo, ay isa. Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung ako'y kilala niyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo ako kasama, Felipe, iya't at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Si
sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayo po ang kapayapaan ng ating Diyos. Nawa payapa ang kalooban natin ngayon sa paghinig ng mabuting balita. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through social media, kamukha po ng Facebook Live. Amen. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay April 27, 2024 at ang pagkain espiritual na ihain sa atin ng Diyos online ay ang pagbasa mula kay San Juan chapter 14 verses 7 to 14. Ito po ay si Jesus ang daan. Part 2 na po ito, no? Kasi kahapon Friday Gospel, yun po yung part 1 ng si Jesus ang daan. At ito nga po ngayon ay yung Saturday Gospel. Amen. So, kamukha po kahapon na talagang sinabi ng Panginoong Jesus na siya yung daan, yung katotohanan, at ang buhay. Ngayon naman sinasabi sa karuktong ng mabuting balita kahapon ay yung kung kilala ninyo ako, sabi ng Panginoong Jesus, kilala niyo rin ang aking Ama. Amen. So, sa ating pong buhay, gaano ba natin kakilala ang ating Diyos Ama? Gaano ba natin kakilala si Kristo? Tayo ba yung tipo ng nilikha ng Diyos na ang Diyos Ama, siya yung Creator. Yung Diyos Anak, siya yung Savior. Yung Holy Spirit siya yung sanctifier o yung nag-guide sa atin, no? Yung bang tipong parang kapitbahay mo na, yan si ano yan, si Aling Maming yan, yan yung may tindahan sa may kanto. Yung bang tipong kilala mo lang kung parang nadidescribe mo lang siya ng mababaw. Hindi mo siya kilala mabuti. Diba, may mga ganun tayo na na kapag may tinatanong sa atin, sino ba yan? Kilala mo ba yan? Okay. Sa pamilya natin, no? Halimbawa, sa mag-asawa, paano ba nakikilala yung asawa mo? Kilala mo na ba yan? Ilang taon na ba kayo nagsasama? Siguro kahit siguro 10 taon, 50 taon na kayo nagsasama, meron ka pa rin hindi nadidiscover dyan. Hindi ba? Kasi as an individual, pero pa rin tayong mga kinikip sa sarili natin na hindi natin alam sa asawa natin, sa anak natin, di ba? Pero syempre, kahit paano, kung nagsasama na kayo sa isang buong at mag-asawa kayo, kahit paano, kilala niyo yung isa't isa. Minsan, facial expression pa lang niya, alam mo na kung galit na siya. Yan? Alam mo na kung ano na yung gagawin mo pagka ganon. Alam mo na kung ano yung pagkain na gusto niya, alam mo na yung mga bagay na makakasaya sa kanya o makakainis sa kanya. Yung pagkakilala sa isang tao, talagang it takes a lot of time. Minsan nga, kahit sarili mo ng anak minsan hindi mo pa pala kilala. O kaya minsan, sarili natin, tagal-tagal na natin kasama yung sarili natin. Minsan, meron pa pala tayong hindi kilala sa sarili natin. Na minsan, nadidiscover na lang natin sa pamamagitan ng ibang tao, na minsan na-discover natin na, ay, sabihin sa'yo, ay, ang galing mo sumayaw, ay, ang galing mo umawit, diba? Minsan ganun Pero ngayon sa mabuting balita, tinatanong sa atin ng ating Panginoon na kilala ba talaga natin ang ating Diyos na sinasamba? Kilala ba talaga natin si Kristo? Gaano kakilala? Kasi may proseso yan Bago mo makilala, kailangan meron kang ugnayan doon sa gusto mong kilalanin. O kaya nga, di ba, kamukha na in example ko, na halimbawa yung asawa mo, dapat meron kang relasyon sa kanya, o sa anumang relasyon, inaalam mo syempre kung ano ba pangalan niya, saan nakatira, ano ba yung mga gusto niya. Yun nga, sa mag-asawa, di ba, nakikilala natin natin yung asawa sa isa't isa. So kung sa Panginoon mo naman gagawin yun,
dapat ganun din. Kasi sa ating mga asawa, sa ating anak, o sino mga taong nako-communicate natin, mas lumalalim yung pagkakilala mo kapag meron kayong komunikasyon. At ano ba klaseng komunikasyon na ginagawa natin sa ating kapwa? Nakikipag-usap tayo, di ba? Through telephone, through chat, messenger, video call, siyempre sa personal. Part yun ng pagkilala sa isang tao. Yung may communication ka, nakikipag-usap ka, may relasyon ka. Kay mapakaibigan yan, mapaasawa yan, empleyado, employer yan, nawawala yung communication, no? Ang hirap kasi makilala kapag wala yun eh. Amen? What about our Father? What about Christ? Paano natin siya kinikilala kung hindi tayo nagkakaroon ng communication? At ano ba yung communication na dapat natin gawin? Siyempre yung pagdarasal. Yun ang communication natin sa Diyos. Kung sa tao, nasasadik tayo na makareceive ng chat, ng text, sa araw-araw, minsan pa lang, kung may boyfriend ka, o may asawa ka, minsan pagising mo pa lang sa umaga, hinawakan mo na yung cellphone mo, tinitingnan mo kung may message, no? May communication. Pag di ka sinasagot, magagalit ka pa eh. Kung nagagawa natin sa tao yon, ba't hindi natin gawin sa Diyos para mas pakilala natin siya? Kung sa buong araw, ay hindi tayo nagkakaroon ng desire na magdasal, paano tayo magkakaroon ng deep na pagkilala, malalim na pagmamahal, relasyon sa Diyos, kung wala tayong pakikipag-usap sa Kanya? At of course, ang pakikipag-usap dapat, ang communication dapat ay two-way. Kung nakakausap natin ang Diyos para mas kilalanin siya, through prayer, dapat, paano siya sasagot? Siyempre, dapat sasagot siya sa pamamagitan ng, pag tayo na yung nagbabasa ng Bible, doon naman sumasagot ang Diyos. Ang Diyos naman ang kumakausap sa atin kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. O kaya pag ganito, nakikinig tayo ng mga ganitong gawain, ng mga pagninilay o reflection sa mabuting balita o sa YouTube, diba? May mga everyday na mga pari dyan o preacher dyan na nagpo-post ng daily gospel. Ayun, yun ang communication para start na makilala natin. Sabi nga, di ba, sa pakikinig doon nagsisimula yung pananampalataya eh. Wala ka namang malalaman tungkol sa Diyos kung wala ka narinig. Kaya dapat alamin natin, magkaroon tayo ng interes. Sino ba itong Diyos Ama na to? Sino ba itong Kristo na to? Sino ba itong Holy Spirit na to? Kasi kung hindi natin kikilalanin yan, hindi natin makikilala kung sino yun. Hindi kasi usually tayo, ang karamihan sa mga tao, masyadong mababaw ang pagkakilala nila sa Diyos. Na ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay Diyos Ama ay lumikha ng di ba, ng sanlibutan, ng tao, ng hayop. Yung bang parang slumbook lang, what is your name, where do you live, mas malalim pa dapat ng pagkilala ang dapat nating gawin sa ating Diyos. Kung sa tao nga, pag halimbawa kayo tatay, o nanay, di ba sa mga anak natin, paano natin ipinapakilala ang ating mga sarili bilang mga magulang? Hindi ba, maliit pa lang sila, naalagaan natin sila, syempre gusto natin sila pakainin, bigyan ng magandang edukasyon, palakihin ng maayos. Talagang nagde-devote tayo ng time, ng effort, ng love. May mga tatay pa nga na nag-OFW para magbigyan ng masupport lang yung family nila. Talagang, as parents, we will do our best para hindi ba maibigay yung the best sa ating mga anak. So, yung mga anak naman natin, nakikilala tayo bilang responsableng magulang, masipag na magulang, masuportang magulang, mapagmahal na magulang. Kasi ganun ang ganun dapat ang pagkilala, no? Yung relasyon, nagkakakilala niyan yan. Kung tayo ng mga tao, mahal natin yung ating kapwa, mahal natin yung anak natin, asawa natin, what about God? Na nagbigay ng anak sa atin, ng asawa, ng naglikha sa atin. Papunta tayong interes na mas kilalanin siya. Kung nagbibigay tayo ng papakahirap tayo sa pagbuhay sa ating mga anak, dapat mas higit yung komunikasyon, yung pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon.
dapat mas kinakausap natin siya, mas nagkakaroon tayo ng time sa kanya, sapagkat ang bawat araw naman na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, galing sa Diyos. Kung di tayo ginising kanina ni Lord, diba? Baka walang magpakain sa ating anak, dahil wala nang magtatrabaho. Yung bang minsan nakakalimutan natin kung sino pa yung dapat na mas bigyan natin ng atensyon, ng una sa lahat. Sabi nga, seek first the kingdom of God. Pagising mo pa lang sa umaga, seek first the kingdom of God. Kasi siya yung dahilan. Kasi nabubuhay tayo sa habag niya. Kaya kung wala tayong time sa kanya, mas may time pa tayo sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta, nasasaya yung oras natin sa walang kakwenta-kwenta, hindi talaga natin makikilala ang Panginoon. Amen. Lalo na, paano na, pagka dumadating yung mga pagsubok sa buhay natin. Kamukha ng sakit, nagkakasakit tayo, yung mahal natin sa buhay, mga problema na nawawalan ka ng trabaho, mga problema, may problema sa iyong pamilya, sa iyong kapwa, may kagalit ka, may nagagalit sa iyo. Ang daming pwedeng problema na ma-encounter ng tao. Kung hindi natin kilala ang Diyos, saan tayo tatakbo kapag meron tayong suliranin? Na kapag nade-depress tayo, saan tatakbo? Sa alak, sa sugal, sa drugs. Kaya sinasabi ng mabuting balita, kailangan kilala natin ang ating Diyos. At paano sinabi ng Panginoong Jesus na ang Ama at si Kristo ay iisa? Sapagkat sumasa Kanya ang Ama at ang Ama ay sumasa sa Kanya, sa Panginoong Jesus. Na kung ano yung gawain ng Ama, ayun din ang gawain ni Kristo. Iisa lang sila. Pagdating sa kabanalan, o ba? Kung ano yung sinasabi ni Kristo, kung ano yung mga pinapangaral ni Kristo, kung naririnig natin yun, ba? Sinabi ni Kristo, pinangaral niya na love your enemy. Once nagsalita si Kristo ng ganun, narinig na rin natin ang tinig ng Diyos Ama. Diba? Kasi yung sinabi ni Kristo na mahalin mo yung kaaway, galing yun sa Ama galing yun sa Diyos Ama na inuutos sa anak na ito, ipangaral mo to na sila'y mag-ibigan, sila'y magpatawaran. Amen. Kapag nagpapagaling si Kristo, nagpagaling siya ng bulag, nakakita, nagpagaling siya ng may ketong gumaling, si God mismo ang gumawa nun. Amen. Kapag kumbaga si Kristo ay nagpapatawad, mismo ang Ama, sa Ama nang galing yun. Amen. Kaya napakahalaga na sa ating pananampalataya ang Panginoong Jesus. Dahil nasa Kanya siya, ayun na yung mismo Kasi alam natin na ang Diyos Ama, sabihin natin, ang Panginoong Jesus, di ba, nagkatawang tao siya. Pero ang Diyos Ama, alam natin, siya espiritu at hindi natin nakita. Kaya nga dapat na mas manalig tayo sa Panginoong Jesus na nagkatawang tao, sapagkat hindi ba mas naunawaan ng Panginoong Jesus na ganito pala maging tao. Nagkakaroon ng mga problema, ng sakit, ng ganito, di ba? Kaya dapat palakasin ng tao hindi lang ang kanyang pisikal na katawan, kundi ang kanyang espiritu, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Kaya kung halimbawa araw-araw nabubuhay tayo na puro pangkatawang lupa lang, pang mundo lang, pang material lang bagay na nabubuhay tayo, talagang yun yung sinasabi na buhay pisikal, pero pati spiritual. Kailangan natin palakasin yung ating spiritual life, kasi God is spirit. At ano bang inaalay sa atin ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Amen. Kaya dapat manalig tayo na ang Ama at ang Anak ay talagang iisa. Na kung anong ginagawa ng Ama, yun mismo ang ipinakita, ipinangaral, isinabuhay ng Panginoong Jesus. Pero syempre, hindi natatapos dun. Kung ang Ama
ay sumasa anak at ang anak ay sumasa ama, may karuktong pa yon. At ano yun? Tayo. Anong dapat ang makita sa atin? Dapat tayong maging Christ-like. Amen? Kasi si Kristo ipinakita niya na ito ang Ama. Ito ang ginagawa ng Ama. Pagpapagaling, pagpapatawad, pagpapakita ng pag-ibig, na ang Ama ay nag-offer ng buhay na walang hanggan. Dapat sa buhay natin, unti-unti nagiging kawangis tayo ni Kristo. Una, sa pag-iisip, sa thinking, the way we think. Kailangan ng ating isipan kung paano mag-isip si Kristo, ganun din tayo dapat mag-isip. Sapagkat ang isipan ni Kristo ay isipan din ng Diyos Ama. Paano ba tayo mag-isip sa buhay natin ngayon? Tinatanong tayo ng Diyos, pinagninilay tayo ng Diyos, Christ-like na ba tayo? Nagiging kawangis ba tayo ni Kristo araw-araw? Kapag tayo ba ay nag-iisip, kamukha ba ng pag-iisip ni Kristo? Na kung halimbawa, gusto mo nang magalit, gusto mo nang gumanti sa kapwa mo, paano tayo nag-iisip? Paano tayo nag-decide? Kamukha ba ng pag-decide ni Kristo? Na kailangan natin magpatawad? Na sinasabi ng Ama na ang hindi nagpapatawad sa kapwa, hindi rin niya patatawarin? At ang nagpapatawad sa kapwa, ay papatawarin niya? Ganun ba tayo mag-isip? O baka naman mamaya kung mag-isip tayo, kamukha nila ng mga isip pang mundo. Meron, dahil ang nangyayari ngayon, ang isipan ng tao, nagde-decide ang tao kung anong nakikita niya sa social media. Nakokorrupt na ng social media, yung ating mind ng mga fake information. Ayun, usap-usap na ngayon ng mga fake news. At alam naman natin, yung the way we think, yung ating isipan, yan ang battleground ng Diablo. Diyan tayo binubulungan, diyan tayo, di ba? Sasabihin sa iyo ng Diablo, di wag, gumanti ka, minura ka, naku, mas murahin mo. Di ba? Ninakawang ka, gantihan mo. Wag mo patawarin, ikulong mo, pakulong mo. Di ba? Dito nasisimula yan sa isipan natin, yung thoughts natin eh. Kaya dapat, kung ano yung Ama, ganun ang anak, dapat ganun din tayo. Sapagkat yun naman talaga ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon eh. Yung makasunod sa kanyang kalooban. Dahil ganun ang ginawa ni Kristo. Sinunod niya ang kalooban ng Ama, kaya siya nagtagumpay. Namatay siya, muli siya nabuhay. And Jesus Christ is a victorious God. Kaya dapat magkaroon tayo ng victory sa buhay natin to, sa laban ng buhay. Kasi talaga naman, ang totoong laban ng buhay dito, hindi yung problema sa pera, sa giyera sa ibang bansa, sa problema mo sa pamilya mo. Ang totoong problema natin, everyday, is spiritual battle. So, paano tayo mag-iisip dyan? Paano natin gagamitin yung ating mga decision sa mga bagay na ginagawa natin? Na, eto bang bagay na to, gagawin ko ba to o hindi? Isip, think. Ganito ba mag-isip si Kristo? Si Kristo ba, ginagawa ba niya? Si Kristo ba, di ba? Kasi tayo, every day, every hour, lagi tayong tawag dito, nag-choose, no? Namimili, nagdi-decide. Amen? Kaya kahit anumang bagay na yan, magsimula na yun sa maliit hanggang sa malaki, kailangan yung thinking natin is how Jesus Christ think. Kahit sa maliit na bagay, napunta ka sa mall. Tayo mga babae, di ba? Minsan may makita ka isang bagay na hindi mo naman kailangan. Wala sa budget, pero natutokso kang bilhin. Gamitin natin yung the way Jesus Christ think. Magkaroon tayo ng self-control. Kasi yung self-control, bunga din yun ng banal na espiritu eh. Ito ba? Yung the way we think ba, may self-control ba yan? The way we think ba, humble ba tayo? The way we think ba, diba? Yung talagang si Kristo, yung pag-iisip niya, hindi mayabang eh. Hindi talaga mayabang. Talaga nandun yung humbleness niya sa pag-iisip eh. Di po ba? Tingnan mo yung yung the way na mag-isip siya yung senaryo na
nahuli si Maria Magdalena sa pangangalo niya kasi babatuhin siya doon eh. Kasi yun ang parusa ng panahon na yun na pag nahuli ka sa pangangalo niya, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Ang galing mag-isip ni Kristo. Tinanong siya, ba't batuhin na natin to eh? Kasi ayon sa kautusan ni Moises, ganitong parusa eh. O syempre, isipin ni Kristo na, teka, pag hindi ako dito, mababatikos ako. Pag umuo naman ako, parang ang lupit ko naman, di ba? Nagpapangaral ako ng forgiveness, tapos ganyan. So nag-isip siya, di ba? Sabi niya, kung sino ba sa inyo ang walang kasalanan, siya yung unang bumato. Ganun, mag-isip ang Panginoong Hesus. Na gusto ng Panginoong Hesus, ganun din tayo mag-isip. Eh, di ba, pag tayo nagagalit, di na nga tayo makapag-isip eh. Di ba? Kahit gano'ng katalino ang tao, ka-edukado, pag galit yan, baka ako, di na nakakapag-isip yan eh. Kaya di ba, mayroong mga crime of passion. Kaya importante na yung isip natin, ikino-connect natin yun sa Diyos. Amen. Ikino-connect natin yan sa Diyos. Kasi napakahalaga niyan. Wala sa taas ng pinag-aralan kung paano mag-isip ang Panginoong Hesus. Kahit mababa ang tingin ng iba noon sa Panginoong Hesus dahil siya anak lamang ng karpentero at itong mga pariseyo na to ay talaga namang mga dalubhasa sa kasulatan. Hindi doon binase ni Kristo ang pag-iisip niya. Ang pag-iisip niya kung paano mag-isip ang Ama. Mag-isip na may pagmamahal, di ba? Mag-isip na may pagpapatawad. Di po ba? Kaya, hindi talino talaga ang hinahanap ng Diyos sa atin, kundi karunungan, yung wisdom. Yun dapat ang nasa isip po natin. Para unti-unti makita yung pagkawangis natin kay Kristo. Pangalawa, the way we speak. Kung paano tayo magsalita. Amen? Sabi nga, hindi yung pumapasok sa bibig natin ang nakakasama sa atin kundi yung lumalabas. Kasi yung lumalabas sa bibig natin, yun ay galing sa ating mga puso. Amen? Paano ba magsalita si Kristo? Paano? Siya yung nagsasalita ng may katotohanan. Totoo ang sinasabi niya. Hindi siya sinungaling. Kapag sinabi niya na igalang mo yung ama't ina, yun na yun, totoo na yun. Kaya nga diba dapat ang mga sinasabi ni Kristo, ang mga pinapangaral niya, wala na tayo dapat i-question dyan. Hindi yung pag sinabi ni Kristo o sinabi ng utos ng Diyos na huwag kang mangangalunya, pero nangangalunya pa rin tayo. Meron pa tayong katwiran. Kasi ganito nga nagmamahalan kami, ganyan. Hindi ganun. Dapat the way na mag-speak si Kristo, nandun yung katotohanan eh. At the way na sumunod tayo dapat sa utos ng Diyos, wala na dapat comment. We should always say yes. Diba? Dahil perfecto naman ang utos ng Diyos. At of course, yung pagsasalita natin, nagagaling din talaga yan sa ating the way we think. Kasi kung ano yung inisip natin, automatic lumalabas na yan sa ating bibig eh. Amen. Dapat kapag tayo ay nagsasalita, yung nag-glorify natin ang Diyos. Kaya nga diba isa sa mga utos ng Diyos yung huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Do not use the name of God in vain. Amen. Kapag tayo ay nagmumura, hindi makikita sa atin si Kristo doon. Hindi natin makikita sa atin ang Diyos Ama. Hindi ba nagmumura si Kristo? Hindi po ba? Kung ano mga lumalabas sa bibig natin galit, hindi ganon ang Panginoong Jesus. Dapat ang lumalabas sa atin, yung mag-glorify ang Diyos, yung mapapakinabangan ng ating kapwa, yung makapagbibigay ng makakaramdam yung ating kapwa ng pagmamahal. Amen. Kasi sa mundong ito, ibang klase na, di ba? Iba-iba na ang language na sa ating lang dito na sa Pilipinas eh. Iba't ibang language na ang lumalabas eh. Hindi nag-glorify ang God doon. Magawa pa tayo iba ng kanya-kanyang language. Diba, nauso yung mga babalik-baliktad ng
salita, no? Yung tatay, ano ba yun? Airpat, no? Ngayon, di ba na eh? Sa generation ngayon eh, hindi na ganun eh. Yung mga, ano na, yung ano ba yung tawag dito? Halimbawa yung BRB, be right back. Diba? O kaya, yung mga letter na lang, no? Nag-glorify ba si God doon? Hindi dapat ganun, no? Kasi tayo ng maayos. Para yung generation na susunod sa atin, makakitaan tayo ng magandang halimbawa. Amen. O, pagka nagpupo at opo ang mga anak natin, di ba nag-glorify si God noon? Kapag sinasabihan natin ng I love you yung ating mga anak, nag-glorify si God doon. Pero pag minumura natin ng ating kapwa, ay, hindi nag-glorify si God doon. Alam na natin kung kaninong language yun. Kapag nagsisinungaling tayo, hindi nag-glorify si God. Actually, yung pagsisinungaling, lahat yata tayo nagagawa yun araw-araw, no? Parang para sa atin, parang napakaliit lang na kasalanan yun. Pero sa totoo lang, ang pagsisinungaling, nanganganak yan, nagbubunga yan ng maraming kasalanan eh. Kasi si Satanas, yan ang una niyang pinandaya kay Eva at Adan, yung pagsisinungaling eh. Amen. Kaya yung mga pagchichismis, naku, hindi pa nag-glorify si God. Hindi tayo nagiging Christ-like niyan. Amen. O kaya yung tawag dito, yung basta kung ano mga bagay na alam natin hindi nag-glorify si Lord, huwag natin sabihin hanggat maaari. Amen. Ipakilala natin si Kristo sa pamamagitan ng pagsasalita, glorify natin siya, yung pagdarasal, pag-awit sa Kanya. Amen. Kasi nga, ano man ang sabihin natin, minsan nagre-reflect din yun sa ating personality. At syempre, makita sa atin si Kristo. Kasi kapag may sinasabi kang maganda sa iyong kapwa, ano yan eh, makita, ano? Ang Diyos. Amen? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, di ba isa sa mga Great Commission na ipalaganap yung mabuting balita? Ibig sabihin, itong magandang balita na ito, itong everyday gospel na ito, ipangalat natin yan. Amen? Parang nasa ganun. Kahit sa simpleng kwentuhan, simpleng ano, di ba, na-glorify natin ang Panginoon. So, kung kilala natin ng Ama at kilala natin ng Anak, kailangan nagigikawangis tayo nila. Amen. At pangatlo, the way we act. Yung action, true action. Importante yan. So, nagsimula siya sa isip, sa pagsasalita. Syempre, pag nagsalita ka na, ayun na. Nagbubunga na yung action. Amen. Nagbubunga na yung action niya. Sabi nga, yung action, doon natin mapapakita o masasabuhay ang mga aral ng Diyos, ang pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos. Amen. Ano ba yung mga action? Halimbawa ng pagtulong sa kapwa, mga nangangailangan na tinutulungan mo through action. Di ba? Na pag tumulong tayo, wag tayong feeling na ay, natulungan kita, kailangan ako magpasalamatan mo. Hindi ganoon. Dapat yung pag tayo nakakatulong sa ating kapwa, lagi nating iniisip na sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang purihin. Yung makita natin na nagagawa natin yung kabutihan na to kasi sa tulong ng Diyos, hindi dahil sa atin. Kasi kung tayo lang, makasalanan tayo eh. Nakakagawa tayo ng nakabutihan sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. So, sana sa mabuting balita na ito, mapagnilayan natin na nagiging kawangis nga ba ako ni Kristo? Kasi, as we said na, ang Ama at ang Anak ay iisa, alam naman natin sila ay banal, at alam natin na itinuturo nila ay kabutihan, nahahawa ba tayo? Diba? Nahahawa ba tayo ng virus ng kabanalan nila, ng kabutihan nila, ng ating Ama? Diba? Upang sa ganun, makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Malaki ang mapapakinabangan natin sa pagiging Christ-like o kawangis ng Panginoong Jesus. Kasi syempre, ang papasok na naman talaga sa langit ay yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon.
Amen? Hindi naman natin pwedeng sabihin na ay, kilala ko ang Diyos. Kilala ko siya, oo. Pero nabubuhay tayo sa kasalanan. Nabubuhay tayo sa mga bagay na hindi naman kanyang kalooban. Nagiging sinungaling po tayo. Amen? So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesus, maraming pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na ikaw, Ama, at ang Panginoon ay iisa. At nawa makiisa rin kami sa inyong kabanalan at sa pagsunod ng iyong kalooban. Ama, tulungan mo kami na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, ng pagkakilala sa iyo, upang makita sa araw-araw namin pamumuhay ang kabutihan na itinuturo mo po sa amin, ang pag-ibig na ipinadadama mo, Panginoon. Nawa sa bawat pagkakataon lagi namin makita ang iyong mukha, lalo na sa aming kapwa, sapagkat sabi mo nga, Panginoon, anong nang ginawa namin sa maliit naming kapwa tao ay ginawa namin sa iyo, Panginoon. Mabigyan nawa namin ng kaluwalhatian, papuri ang aming Ama sa langit. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, kasalanan, na patuloy na umaalipin sa amin upang hindi kami maging kawangis ni Kristo. Na ipagkaloob mo na lahat, Panginoon. Nawa ma-appreciate namin ang kapangyarihan na ipinagkakaloob mo sa amin, ang lumapit sa ating Ama, humingi ng tawad at sumunod sa kanyang kalooban. Ama, ano man ang mga suliranin na dinadala namin ngayon, na ikaw ang nakababatid, in Jesus' name, Panginoon, tulungan mo po kami. Kagalingan sa aming mga karamdamang pisikal, lalo na ang karamdamang spiritual, Panginoon. Tulungan mo kami na unti-unting magbalik loob sa iyo, magkaroon ng mag-iisang bagong nilalang, upang sa ganon, sa araw-araw lumakad kami sa ilaw na nagbibigay liwanag patungo sa iyo, Panginoon. Lagi mo pong ipaalala sa amin na ikaw ang pinakamahalaga dapat sa aming buhay. Sa muli mong pagbabalik, makaisa ka namin sapagkat nakikipagkaisa kami sa iyo, Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pagka sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw at tutawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pagmuro kami pahintulo sa tukso at hariya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat, Panginoon, muli sa yung banal na mensahe, no, na ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Pinagninilay tayo, kamusta na tayo ba'y nagiging Christ-like. Amen, mahalaga yun, no, na dalhin natin ang ilaw ni Kristo sa ating buhay at ang ilaw ni Kristo ipamahagi din natin sa ating kapwa. Amen. So ang Word of God po, Daily Gospel, ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. And of course, kung hindi nyo po naumpisahan itong Saturday Gospel, punta po kayo sa aking timeline o sa YouTube channel ko po na type nyo lang po yung Angelica Duarte at pa-subscribe na rin po. Maraming po salamat. Purihin ang Panginoon.